Nagpatuloy pa ang laro hanggang sa nagawang maka-home run ni Toshi sa knuckleball ni Akutsu kaya ngayon ay 2 puntos na lang ang hahabulin ng mga iyon. Nangyari yun dahil hindi nakinig kanina si Akutsu kay Yonkura na baguhin ang pitch kaya agad na inianunsyo ni Sao Tome na papalitan na ni Ichihara ang pitcher na si Akutsu. Pagkatapos ay sinabi ni Sao Tome na makakaalis na si Akutsu sa dorm dahil sa hindi umanon yun pagsunod sa alituntunin. Habang naglalakad paalis si Akutsu ay nag-react ang kaninang natigilan na si Goro, at sinabi kay Sao Tome na hindi rin naman siya sumusunod sa alituntunin. Batid umano ni Goro na alam ni Akutsu ang rules sa manual ng Kaido pero pinili umano nitong lumaban at ipakita kung ano ang makakaya. Dagdag pa nito na bilang pitcher din ng Kaido ay nagkaroon ito ng respeto doon. Ganun pa man, tinawanan lang ni Sao Tome si Goro at sinabing nagtataka na talaga ito ngayon kung paano si Goro nakapasa sa Dream Island. Ipinaliwanag ni Sao Tome sa lahat ang perwisyong maaring idulot sa team kapag hindi ang mga ito sumunod. Hindi pa umano ang mga ito pro para magkaroon ng pangalawang pagkakataon, at delikado umano na magkaroon ng player na high school pa lang ay naghahangad na ng panalo. Kung gusto umano ng mga ito ng ganoong sistema ay kailangang ipakita ng mga itong 100% ang grade nila. Dahil doon ay sinabi ni Goro na kapag naka-score ang mga scholar ng kahit isa lang laban sa kanya ay aalis kaagad siya sa Kaido. Nang dahil sa hamon na iyon ni Goro ay tinawag ni Sao Tome si Akutsu para bigyan ng pangalawang pagkakataon, at maari umano itong bumalik kung maipapakita nito na maayos ang grade nito sa next course. Kasunod yun ay pinagsabihan naman ni Toshi si Goro tungkol sa pabigla-bigla nitong pagdedesisyon pero ayos lang yun kay Goro. Sa muling pagsisimula ng game kung saan si Goro na ang nagpipitch ay sinabi ni Yakushiji na isang score lang naman ang kailangan nila para mawala na si Goro sa team. Nang ma-out ang batter ng special students ay tumayo na si Yakushiji para siya naman ang magbat at sinabing isang home base lang at siya na umano ang baalang tumapos kapag nasa base na ang mga iyon. Nung una ay hinayaan talaga ni Goro na tamaan ng bunt ang pitch niya kaya napagtanto ni Yakushiji na hindi talaga nagbibiro si Goro na hindi nito sinusunod ang manual ng Kaido. Pinabulaanan yun ni Goro at sinabing hindi naman sa ganon dahil nagkataon lang umano na kapag naglalaro ito ng baseball ay gusto nito na masaya. Dahil doon ay sinabihan ito ni Yakushiji na maglaro na lang sa kalye, at kaya sisiguraduhin umano yun na matatanggal si Goro sa Kaido gamit ang bat na iyon. Matapang na tinanggap ni Goro ang hamon at sinabing sa pagkakataon na ito ay mas masaya umanong lumaban ng lalaki sa lalaki kaya nakahanda na siya. Nang magsimula na ulit mag-pitch si Goro ay nagulat ito dahil hindi hinarap ni Yakushiji ang pitch niya sabay tinanong niya ito kung hindi ba nito kayang tamaan ang fastball niya kaya umiwas na lang ito. Sumagot si Yakushiji at sinabing ginawa niya lang ang nakasulat sa Kaido, at kung pag-aaralan umano ni Goro ang kalaban at babasahin ang kilos ay ganun din ang gagawin nito. Dagdag pa ni Yakushiji na wala umanong kwenta ang sinasabi ni Goro na laban ng lalaki sa lalaki dahil hindi na umano uso ang ganun ngayon. Dahil doon ay sinabi ni Goro sa kanyang sarili na kung ganoon mag-isip si Yakushiji ay wala na siyang magagawa, sabay hubad ng kanyang gloves at ang kanang kamay niya ang ginamit niya sa pagpipitch. Sumigaw si Yonkura na tapusin na umano ni Yakushiji si Goro pero hindi yun nito ginawa. Dahil naman doon ay kinwestiyon ni Toshi si Goro kung ano ang ginagawa nito dahil muntikan na umanong maka-home run ang mga kalaban dahil sa ginawa ni Goro. Sinabi nito na sinusubukan lang naman niya si Yakushiji, at ngayon ay alam na umano ni Goro na kahit papaano ay may pride pala iyon bilang hitter dahil ginawa niyong foul ang ball ang ibinato nito kanina sa halip na home run. Ginawa umano yun ni Goro dahil sa pagitan ng batter at ng pitcher, pride ang nagpapaganda ng laban dahil hindi umano magandang makipaglaban sa isang tao na manual ang sinusunod at hindi ang sariling desisyon. Naintindihan ni Toshi ang punto ni Goro kaya bumalik na ito sa pwesto at sinabing tapusin na nila si Yakushiji. Nang magsimula ulit ang laro ay nagulat ang mga scholar nang makita na hindi tinamaan ni Yakushiji ang last ball ni Goro kaya na-out na ito. Nagpatuloy pa ang laro hanggang sa naisip ni Goro na kausapin na si Kasano dahil dalawa na ang out nila. Nung una ay alanganin pa si Kasano sa estratehiyang gagawin nila, pero sinabi ni Goro na ipapakita nila sa mga iyon na hindi nila kailangan ng manual at ilalampaso nila sa harapan ng mga iyon ang ipinagmamalaking manual. Maya-maya pa ay naka-score ng isa ang team ng Dream Island matapos makakuha ng isang run si Goro, ngunit pagkabalik nito sa bench ay sinabi nito na kailangang maka-score pa sila ng isa para kapag alanganin na ang kalaban ay ilalabas na umano ng mga yun ang kailangan ni Goro. Makalipas ang 3 pang inning ay wala pa ring nakakahit sa pitch ni Goro kaya sinabi ng isa sa mga special students na siguradong magagalit na sa kanila ang manager. Ganun pa man, sinabi ni Mayumura na ang mahalaga ay hindi pa sila natatalo, at ipinabahala na nito kay Ichihara ang pagpapabagsak sa team ng Dream Island habang si Saiju naman ang pinasalo nito para sa kanya. Nang magsimula na ulit ang game ay nagkaroon ng pagpapalitan ng player.
Sa halip na si Kodama ay si Higashiyama ang pinapwesto ni Sao Tome bilang batter dahil hindi pa umano iyon nakakapaglaro. Mabilis na na-out si Higashiyama at ang isinunod na batter ay ang hindi pa rin nakakapaglaro na si Oshiguro. Dahil doon ay nag-alala na si Goro sapagkat baka hindi na umano sila mag-abot ni Mayumura para tumira, nang biglang magsalita si Kokubo na para bang hindi man lang kinakabahan kaya kinompronta ito ni Goro. Pagkatapos yun ay biglang tinawag ni Sao Tome si Kokubo para sumalang bilang batter, pero bago iyon ay humingi muna si Kokubo ng paumanhin at sinabing gusto niyang manalo sa game na iyon. Dahil doon ay pinalakas lang ni Goro ang loob ni Kokubo kaya naman sinabi nito sa kanyang sarili na hindi pa matatapos sa kanya ang game at gagawin niya ang lahat para makapaglaro pa si Goro. Sa pamamagitan yun ay nagawang makapagpa-home run ni Kokubo bagay na hindi nito mapaniwalaan habang tuwang-tuwa naman ang mga katim nito lalo na si Goro. Ngayon ay patas na ang score ng dalawang team kaya nagpatuloy pa ang laro hanggang sa sumalang na si Goro. Nang makapwesto si Goro ay sinabi nito sa kanyang sarili na hindi pa rin inilalabas si Mayumura kaya siya na mismo ang gagawa ng paraan para ilabas yon. Matapos mahit ni Goro ang pitch ni Ichihara ay doon na napagdesisyonan na ilabas si Mayumura para siya na ang maging pitcher ng mga scholar student bagay na ikinatuwa ni Goro. Si Kasano ang sunod na sumalang bilang batter pero nahirapan itong asintahin ang pitch ni Mayumura kaya na-out ito. Maya-maya pa ay ang scholar student team na ang batter at una nang sumalang si Mayumura. Inisip nito na kakayanin niya si Goro, subalit nagkamali siya dahil nahirapan siya na matamaan ang hindi ordinaryong pitch niyon, at hindi nagtagal ay na-out na si Mayumura. Pagkatapos niyon, habang nasa bench ay nabasa ni Terakado na 105 pitches na ang naipasok ni Goro. Dahil doon ay naalala ni Toshi na ayon sa manual ng Kaido, ang rough target para palitan ang pitcher ay magmula 100 hanggang 110 na mga pitch at hindi na umano pwedeng lumampas si Goro sa 120 pitches dahil delikado na. Ibig sabihin ay kailangan ng palitan si Goro sa susunod na inning pero hindi ito pumayag bagkus sinabi pa na wala siyang pakialam sa pitch count. Gayunpaman, hindi pumayag si Toshi na magmatigas si Goro sabay hawak sa kaliwang balikat ng kaibigan at sinabing iyon na lang ang natitirang braso ni Goro at masasaktan umano ito kung magpapatuloy pa. Dagdag pa ni Toshi na hindi siya makakapayag na sapilitang tanggalin si Goro sa team dahil gusto nila itong makasama na lumalaban sa Koshien. Dahil sa mga sinabi ni Toshi ay natauhan si Goro kaya nakinig ito at nakiusap na lang na tapusin na ni Toshi ang game na iyon dahil ito lang umano ang may kakayahan na asintahin ang mga pitch ni Mayumura. Bagaman maituturing na halimaw si Mayumura pagdating sa larong baseball, pero para kay Toshi ay mas magaling pa rin si Goro kaya nagawa nitong tuparin ang pakiusap ni Goro na tapusin na ang game na iyon. Kinahapunan ay masayang pinag-usapan ng team ng Dream Island ang tungkol sa naganap na game, nang biglang dumating ang mga scholar kung saan sinabi ni Yakushiji na sa ngayon ay wala pa ring scholarship ang mga iyon at wala siyang plano na isuko ang posisyon niya pero magtulungan na lang umano silang lahat. Kasabay ng pangyayaring iyon ay ipinatawag ni Sao Tome si Mayumura para kausapin dahil sa pagkatalo ng mga ito, pero ipinaliwanag ni Mayumura na sinubukan niya si Goro dahil gusto niyang makita kung kaya nitong tumira bilang susunod na Kaido number 4 hitter. Kinagabihan ay pinayuhan ni Toshi si Goro na lagyan ng yelo ang balikat nito kaya iniwan muna yun si Goro para makapagpaalam sa manager na hihingi sila ng yelo. Ngunit dahil likas na pasaway si Goro ay pumasok na ito sa klinik nang walang paalam, kaya nagulat na lang ito nang may biglang samaway sa kanya na isang Becky. Samantala, nang humihingi na si Toshi ng permiso kay Sao Tome upang makahingi ng yelo ay sinamahan na siya nito dahil may kailangan din umano itong sabihin kay Goro. Pagkarating sa klinik ay nadatna ni Sao Tome si Goro na minamasahe ng Becky, at doon nito diretsahang sinabi na hindi sila makakapayag na manatili si Goro sa kanila bilang isang miyembro ng Kaido bagay na labis na ipinagtaka ni Goro.